na, Binondo Kuliglig Experience. In my head, you'll be safe. Nainis si Caroline na dahilan na nagtampo kay Bingo dahil ang dating sa kanya ay pinilit siya ng binata na mag-biking na sobrang natakot ito na pinaliwanag naman ni Bingo na challenge lang niya ito na ganamang nagsorry dahil hindi niya sinasadyang masaktan niya ang dalaga dahil ang gusto lang niya ay makasigaw si Caroline. Giniit naman ito na okay na siya, sabay sinabi niyang next time ay wag na siyang pipilitin nito. Nang sinend naman ni Carlo sa Kuya Charleston niya ang resulta ng autopsy ni Edward na cyanide poisoning ang kinamatay niya, ay agad niya itong ipinakita kay Wilson na nagulat siya at tinanong niya kung totoo ang report na yon. Sinaad naman ni Charleston na may tinawagan na siya at confirm na lason ang kinamatay ni Edward na bakit hindi umabot sa kanila ang report na yun na sigurado siyang may isang taong nagtatago sa report na yun. Giniit ni Wilson na kung sino man ang taong yun ay ang gusto niya ay manatili na sa kulungan si Bettina na wala silang kalamalam na si Gina ang may kapakanan sa lahat ng yun. Giniit pa ni Wilson na ang mga liyaw lang ang pwedeng gumawa ng bagay na yun, sabay sinabi niyang kailangan niyang tawagan ang mga abogado nila na yun na ang chance nilang mailabas si Bettina sa kulungan. Agad namang nagsidatingan ang mga abogado nila na sinaad pa ni Gina na dahil sa poisoning report at testimony ni Bingo ay makakalabas na si Bettina na sobrang kinatuwa ni Cindy na hindi namatay si Edward dahil sa tinulak siya ni Bettina kundi dahil nilason ang binata. Agad namang sinabi ni Wilson na mas lalong hindi mapapatunayan ng mga liyaw na si Bettina ang pumatay dahil sa testamento ni Bingo. Agad namang umayon si Gina dahil malakas na ebidensya nila na nakita ni Bingo si Bettina sa sandaling namatay na mismo ang binata na mas mapapadali nilang maayos ang paglabas ni Bettina na agad namang sinabi ni Cindy na gusto na niyang makalabas agad ang anak niya. Maaga namang ginising ni Aling Cathy sila Caroline at Irene na agad silang bumangon, sabay sinabihan sila ng matanda na wala silang trabaho sa araw na yun na kailangan nilang umuwi sa bahay nila dahil nakalabas na si Bettina at magpapadasal ang pamilya nila sa bahay nila, maging si Aling Cathy ay magdadasal din ito sa bahay niya para matanggal ang malas sa kanilang pamilya. Pagdating nila sa bahay nila ay masaya si Irene nang makita niya si Bettina na namiss nila ang isa't isa pero hindi man lang pinansin ni Bettina si Caroline na kahit siya ang may ambag sa paglaya niya dahil sa effort nila ni Bingo. Nagpasalamat naman si Gina sa team niya at sa toxicology report na ito ang dahilan na nakalaya si Bettina na nagulat din si Irene na nilason si Edward na ito ang kinamatay niya na pinaliwanag ni Gina na kahit nagmatch yung DNA sa kuko ni Bettina ay hindi yun ang kinamatay niya kundi dahil sa lason pero siniguradong hindi pa rin siya titigilan ng mga liyaw at maghahanap ang ibang kampo ng matibay na ebidensya para maipakulong ang dilaga. Agad namang sinabi ni Caroline na hindi makukulong ang ate niya dahil naniniwala siyang inosente ang dilaga. Nagulat naman si Caroline nang dumating si Bingo na hindi niya alam na inimbitahan siya ng kanyang papa. Agad namang sinabi ni Wilson na siya ang nagimbita sa binata sa celebration nila dahil malaki ang naitulong ng statement ni Bingo sa kaso ni Bettina. Hindi naman komportable sila Cindy at Gina na andoon si Bingo na siya ang threat sa kanilang dalawa maging kay Charleston at Carlo at hindi nila hahayaang mas magiging malalim pa ang koneksyon ni Bingo sa pamilya Chu pero kahit anong gawin nila ay mas lalong lalalim ang ugnayan nila Bingo at Caroline. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat!